kids! This is Teacher Eileen and welcome back to our YouTube channel, Teacher Eileen. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga educational videos na i-upload ko para sa iyo. Tayo ay nasa MAPE for Grade 1, Physical Education or PE for Grade 1. At ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Kilos D Locomotor. Tayo ay nasa Week 2, Quarter 1. Ano nga ba ang Kilos D Locomotor? Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makalilikha ng hugis gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan at maisagawa ang mga kilos di locomotor upang maipakita ang nilikhang hugis. Ang mga bahagi ng ating katawan tulad ng ulo, balikat, kamay, baywang at paa ay nakatutulong sa paglikha ng mga hugis sa pamamagitan ng mga kilos di locomotor. Ano ba ibig sabihin ng kilos di locomotor? Okay, pinapakita nito ang stretching. Ini-stretch niya ang kanyang mga braso nang hindi umaalis sa pwesto. Stretching. Yan. Next ay extending. Kilos na nananatili pa rin sa pwesto o kilos di locomotor. Kilos na nagagawa sa pwesto. Next natin ay lifting. Yan, pagbubuhat ng nasa pwesto pa rin. Hindi umaalis sa pwesto, ito ay tinatawag din nating kilos di locomotor. Yan, nakita nyo, nakasteady lang yung kanyang paa. Pero siya ay nakakakilos pa rin. Next natin ay bending. Yan, kilos di locomotor. Kumikilos nang nananatili pa rin sa kanyang pwesto. Next natin ay pushing. Yan, pinupush niya yung wall. So, habang pinupush niya yung wall, nakapirmi pa rin siya sa kanyang pwesto. Narito ang iba pang halimbawa ng kilos di locomotor o mga kilos na o galaw na nananatili pa rin sa kanilang pwesto. Ayan, ito pa ang iba pang halimbawa ng kilos di locomotor. Ayan, tingnan natin ang mga mamis na ito. Ang mga grannies na ito, nakakapag-exercise nang hindi umaalis sa pwesto. Yan, nagbe-bend sila, nag-i-stretch. Yan pa rin ay halimbawa ng kilos di locomotor. Tandaan, hindi umaalis ng pwesto. Okay mga bata, gayahin ninyo ang mga sumusunod na kasanayan sa paglikha ng hugis ng katawan. Okay, so sa number 1, ayan, gayahin nyo na sa larawan ha. Okay, sa number 2. Yan, number 3, number 4, at number 5. So, gagayahin nyo lang kung ano yung nasa larawan. Okay? At nakita na rin natin yan sa video kanina. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, gumawa ng 2 hanggang 3 figures ng ehersisyong ginagawa sa umaga gamit ang iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Narito ang rubric sa pagtatanghal. Okay, kung nakagawa ka ng 3 figura, mayroon kang 5 puntos. Kung nakagawa ka naman ng 2 figura, mayroon kang 3 puntos. Kung isa lamang, 1 puntos. Kung wala ka nagawa, syempre wala kang puntos. Okay, so gagawa kayo ng mga figures ng ehersisyo ha, yung ginagawa natin sa umaga, gamit ang bahagi, iba't ibang bahagi ng ating katawan. Okay, next, tukuyin ang ngalan ng bahagi ng katawan, isulat ang letra ng tamang sagot at gawin ito sa inyong sagutang papel. Okay, lagi kong sinasabi mga bata, bawal nating sulatan ang ating self-learning module. Doon lamang kayo sa answer sheet nyo o kaya ay sa inyong kwaderno. Okay, kung nabibilisan ka, maaari mong i-post ang video na ito o kaya ay iyong balikan. At huwag kalilimutang i-share. Okay, number 1. Ano kayang bahagi ng katawan ang pinapakita dito? Ito ba ay A, braso, B, balikat, C, hita, D, ulo, E, paa? Okay, ito ay ang ating mga letter A. Ito ay ang ating mga braso. Ayan, next, number 2. Ito ay
Ano to? A, braso, B, balikat, C, hita, D, ulo, E, paa. So, syempre, ito ang ating paa. Okay, number 3, ito naman ang ating mga A, braso, B, balikat, C, hita, D, ulo, E, paa. So, syempre, ito ang ating mga hita. Okay, number 4 naman, ito ang ating A, braso, B, balikat, C, hita, D, ulo, E, paa. Siyempre, ito ang ating balikat o shoulder. Okay, number 5, ito ba ay A, braso, B, balikat, C, hita, D, ulo, E, paa. So, napakadali. Ito ay ulo, letter D. Okay, nakasabay ba tayo mga bata? Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, gamitin ang mga bahagi ng katawan upang makabuo ng hugis. Ipakita ito sa inyong pamilya. So, siko. Okay, gamitin niya natin. Kunwari, siko. Ayan. Gawa tayo ng hugis. Puso. Sa baywang naman, gagawa tayo ng bilog. Ayan, i-shape nyo na lang ng bilog. Kumembot kayo ng pabilog. Kung ulo naman, gawa tayo ng parisukat. Ayan. Paa naman, okay, ganun yung paa nyo para makabuo ng tatsulok. Sa daliri, gawa tayo ng parihaba. Ayan. Parihaba na ba yan? Ayan. So, isip kayo ha. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, sagutin ang mga tanong, isulat ang T kung tama at M naman kung mali. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, nakalilikha ng hugis ng katawan ang pagkembot ng baywang. Tama. So, yung ginawa natin kaninang pag-ikot ng bewang para makabuo ng hugis bilog. Ang kilos na di-locomotor ay mga kilos na hindi umaalis sa tayo o hindi umaalis sa pwesto. O kagaya na nakita nyo kanina sa video, nakakagawa sila ng mga kilos pero hindi umaalis sa pwesto. Ikatlo, nakapagpapalakas ng katawan ang ginagawang pagpapakilos ng ating katawan. Yes. Okay, it is a form of exercise. Nakakapag-exercise tayo, lumalakas ang ating katawan. Ika-4 na bilang, sa paggamit ng hula hoop ay nagpapakita ito ng kilos na hugis bilog. Okay, syempre, pag kembot-kembot natin, ito ay makakabuo ng hugis bilog. Ang paglalampaso ay nakalilikha ng kilos at nagpapakita ng iba't ibang hugis. Opo, halimbawa, naglalampaso ka pag ano, no? Okay, yung pa-arc na line. O kaya patuwid, o kaya gusto mo pa, pwede kang gumawa ng iba't ibang hugis habang ikaw ay naglalampaso. So, tama. Gawain sa pagkatuto bilang 4, tukuyin ang bahagi ng katawan na nasa larawan, isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, number 1, ano yung tinuturo dyan? A, tuhod, B, kamay, C, mata, D, siko, E, paa. O, ito yan, ito yung mga bata. So, number 1 ay, ito ay letter D, siko. Okay, so yan lalagay nyo sa number 1. Number 2, ano yung tinuturo dito? A, tuhod, B, kamay, C, mata, D, siko, E, paa. Okay, ito ay ang ating tuhod. Ayan. Next, number 3, ano yung tinuturo nito? A, tuhod, B, kamay, C, mata, D, siko, E, paa. So, ito ay letter C. Number 4, ito ay A, tuhod, B, kamay, C, mata, D, siko, E, paa. Okay, ano yung tinuturo dyan? Ito ay ang kamay. So, dapat dito yan nakaturo. Ayan. So, ito ay letter B. Alright? Hindi lang napatapat sa kamay. Pero ito yan. Okay, number 5, ito ay letter A, tuhod. Okay, sana ay nakasunod tayo, kids. Kung hindi naman, pwede nyong balikan ang video na to. Okay, binabati ko kayo, kids. At dyan nagtatapos ang ating aralin dito sa Physical Education para sa week na to. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli ako si Teacher Aileen na lagi kang sasamahan sa ating aralin. Paalam! Keep safe, everyone! Mwah! Ano, Ebong?